Nako, ito na naman tayo. Dahil dito sa political issues, controversies sa Pilipinas, talaga nga naman nag-iingay na naman ang bansang Pilipinas in a negative way. Dahil hindi magkasundo ang ating mga politiko sa Pilipinas, abay, nakarating na itong balitang itong ginawa ng rally ng INC na rally kahapon. So, ano kayang magiging epekto nito sa ating mga investors, no? Lalong-lalo na ang nagbalita nito international ay yung Al Jazeera. Alam naman natin yung Al Jazeera ay owned by the Qatar, no, government. And then isa sa mga number one na investors natin ay yung bansang Qatar. Nako, patay tayo dyan. Tingnan nga natin ito. The message here is loud and clear. Members of Iglesia Ni Cristo, the third largest religious group in the Philippines, coming out in huge numbers to oppose impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Now, while a recent poll found that 4 out of 10 Filipinos are in favor of impeaching the Vice President, it is undeniable Iglesia Ni Cristo is a force to reckon with in Philippine politics. It is known for its united front, known for voting as a bloc during elections, and in fact, it supported both President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte in 2022. So they say that they want them to keep a united front, they want them to keep working closely together, and they insist that this isn't a political rally and that this is a rally for peace. We're not siding with anyone. They all have shortcomings, so they should just try to bridge the differences for the benefit of the whole country. Now, President Marcos has said that he doesn't support impeaching the Vice President because he says it's a waste of time, and demonstrators here say they echo the President's position. Imbes na unahin yung mga... It will divert their attention from the important work of attending to the basic needs of the people. All their time will be wasted on an impeachment trial. The former allies have been at odds over key policies for more than a year, but the feud came to a head late last year when Duterte said that she's contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the Speaker of the House in the event she herself gets assassinated. Now, Duterte is also under investigation for the alleged misuse of more than $10 million in discretionary government funds, which has largely been the basis for impeachment complaints filed against her in the lower house. Now, Duterte denies any wrongdoing, and she says that she is ready and she welcomes an impeachment trial. Barnaby Low, Al Jazeera, Manila. Alright, so nakakahiya po dahil nakarating na sa international media at ito po ay mapapanood ng international spectators, mga bansa kung saan karamihan sa kanila may be considering to establish or invest sa Pilipinas. Kaya lamang ho with this kind of political landscape or system sa Pilipinas na hindi siya tahimik, masyadong magulo, sino pa? Sino pang mga investors ang papasok sa atin? So they would rather choose another Asian neighbors like Indonesia. Nakakahiya po dahil kung tutuusin mas angat tayo kaysa sa Indonesia. Pero mas pipiliin pa nila ang Indonesia, ang Vietnam, ang Thailand. Nakakahiya talaga. Malaking epekto ito dahil syempre itong rally na ito is rally for peace, pagkakaisa. So yun yung pinagkukuhanan natin ng reference dito is yung pangangampanya ni Marcos Jr. na ang pagkakaisa ang tanging daan sa kaunlaran. Parang ganun siya nung ano. So kung yun yung pinagbabatay natin, at sabi naman ng INC, lahat ng
tao ay invited dito, open for all, dahil ito po ay National Rally for Peace at Pagkakaisa. So ngayon, andyan ang mga ibang mga politiko like sila Senator Bato, Robin Padilla, Senator Bongo, at nagpasalamat si Tatay Digong, nagpasalamat si VP Sara. Ang tanong, nasaan yung isa? So sa part ng mga Duterte, willing makipagkaisa. Pero sa part ng Marcos Jr., nasaan sila? Bagkus kinukundina pa nila. Parang ang mga tropa nila sinasabi na ito minority lang sila kasi iglesia lang sila. Parang minamaliit yung 1.6, 1.5 million na nagpakita dyan sa Metro Manila. No ho? Pero huwag niyong kakalimutan na ito po ay yung INC ay composed, it comprises of different ethnicity. May Ilocano, may Tagalog, may Visaya, may Ilonggo. Alright, may mga iba-ibang mga religion din dyan na sumali dyan, iba-ibang from Luzon, Visayas to Mindanao. Yan po ang kanilang including the OFW. So ibig sabihin, yung naisagawa na rally na ito, parang yung boses, yung salita, yung mga nilalaman ng mga placards, yung mga speeches ng mga speakers natin, yun po ang talagang overall, okay, na boses ng taong bayan. So, kay Ilocano ka, kay Tagalog ka, kay Bisaya ka, kay Ilonggo ka, kay Muslim ka o kay Mindanawan ka, iisa yung boses eh. Ano ibig sabihin nun? Ang mga kakulangan ng serbisyo ng gobyerno natin dahil iba na yung nangyayari sa bansa natin ngayon kung makikita ninyo. So, yung mga yan, uuwi yan sila na ipapamalita sa kanilang mga pamilya. At sa international effect naman, international scene effect, yun nga, sabi ko nga, yung mga investors medyo magbabago na sila ng isip na hindi mag-i-invest sa bansang Pilipinas. Locally, ang effect naman dito sa Pilipinas para sa mga mamamayang Pilipino, magkakaroon na ng pagbabago sa kanilang kaisipan. Yung mga iba na nalilito pa or yung mga iba na naniniwala sa Bangag administration, magkakaroon na sila ng sarili nilang discernment, sarili nilang decision, sarili nilang pag-iisip dahil once and for all naisiwalat na or nailabas na ang talagang totoong boses ng taong bayan. Yung mga survey na yan, hindi po yan basihan na, halimbawa sabi nila 41% daw ng mga Pilipino. Bakit? Yung 41% ba ng total population ng Pilipinas, doon ba kayo kumuha? Kumuha ba kayo ng mga respondents na 41% from the 110 or 115 million Filipinos, di ba? Baka minority din lang ang pinagkuhanan ninyo ng 41% na yan. So dapat ang survey patas ba from Luzon, Visayas, Mindanao, at tignan ninyo kung gaano karami yung bilang ng respondents. Kasi baka mas marami yung mga tao nito kasi sa respondents na pinagkuhanan ninyo ng boto. So it's a form of mind conditioning. So overall, ang ating may comment dito, nakarating na sa international scene, sa international media, ang balitang rally to oppose the impeachment of VP Sara. Of course, sabi nga sinusuportahan ang posisyon ng Pangulong Marcos Jr. Bangag na i-stop or i-oppose yung impeachment ni VP Sara. At ang sabi ni ES si Executive Secretary Lucas Bersamin na parehas pa rin daw ang posisyon ng Pangulo with regard to the impeachment of VP Sara. Kung parehas pa rin, anong ginagawa ng inyong mga tao dyan sa lower house? Anong ginagawa ng mga aso nitong si Marcos Jr.? Hindi ba dapat respetuhin ninyo kung anong posisyon ng presidente? Not until yung mga nandyan sa lower house na yung mga iba dyan ay convicted, tumigil na sila, saka kami maniniwala na talagang parehas pa rin ang position ni Marcos Jr. with regard to the stopping of impeachment of VP Sara Duterte. Otherwise, kung hindi, it is a mere
propaganda, pakitang tao para masabi lang na mabait ka.